Aming Ama, salamat po Lord God sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa salita mo, Panginoon, na meron po kami ngayon. And thank you very much, Lord, dahil malaya po kami na nakakapakinig ng iyong mga salita, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil blessing po sa amin yung salita mo, Panginoon, dahil sa pamamagitan po nito, nababago po kami, lumalakas po kami, at naitutuwid, Lord God, yung mga bagay po sa buhay po namin. I pray, Panginoon, na kahit online lang po ito, magkaisa po kami, at tulungan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito na maunawaan ang iyong mga salita. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi lang po head knowledge, yung mga mapakinggan namin, Panginoon, kundi, Lord God, tumimo ito sa puso po namin, Lord God, at magdala ng totoong pagbabago, ng pagka-inlove sa salita mo, Panginoon Lord God, at pagka-addict dito. Dalangin ko nga po na sa panahon ng ngayon, Panginoon, sa henerasyon ngayon, Panginoon, we pray, Panginoon, na magtawag ka pa, Panginoon, na maraming mga tao na magbabasa ng Bible, Panginoon, at mag-aaral nito, Panginoon. And I pray, Lord, na dumami pa po, Panginoon, Lord God, yung baguhin mo, i-transform mo, Panginoon, at maging kagaya mo, Lord God. And I pray nga po, Panginoon, na sa lahat po ng mga nag-online Bible study, bigyan niyo pa po sila, Panginoon, ng mga extra blessing, Panginoon, mga breakthrough, Panginoon, na kailangan po nila. And I pray, Panginoon, na ito po ay maging avenue, Panginoon, ng kanilang paglago, Lord God, sa iyo. Pagpalain mo rin at ingatan yung mga papauwi pa lamang, yung mga nasa biyahe, takpan sila ng iyong banal na dugo at banal na spirito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So ang title po ng message natin for tonight ay The Problem of Biblical Illiteracy. Ayan, pag sinabing illiteracy, yung ignorance o kaya naman hindi, kumbaga parang pagkakaroon ng zero knowledge, 'di ba, sa Bible. And ano ba ang nangyayari kapag hindi natin nababasa at pag hindi natin alam yung Bible? So medyo karugtong to, 'di ba, ng message kahapon. Yan, 'di ba? Kasi ang message naman kahapon sa ating service, yung bakit ba importante ang Bible. So ngayon naman, at itackle natin ang problema naman tungkol sa biblical illiteracy. Dahil nga po, humahabol tayo, di ba, sa National Bible Month, magandang talaga namang mababad tayo dito sa mga mensahe patungkol sa Bible. Kasi naniniwala tayo, di ba, na kapag nagkaroon tayo ng revival, magkakaroon tayo ng revival. Ayan. And sabi nga, diyan sa ating next slide, sabi nga daw, yung Amerika, ginagalang naman talaga nila yung Bible, 'di ba? Pero by large, 'di ba, at sa mga marami, hindi nila binabasa ito. And dahil hindi nila binabasa yung Bible, they have become a nation of biblical illiterates, 'di ba? Sabi yan ni George Gallup, Amerikano ang nagsabi niyan, 'di ba? And sana tayo nga bilang mga Pilipino, huwag tayong gumaya sa ganong kumbaga pamumuhay, 'di ba, na hindi natin babasahin o hindi natin aalamin ang Bible. And sabi nga dito, how bad is it? 'Di ba? Gaano ba ka sama, 'di ba, na hindi nila alam yung Bible? Consider this result from various surveys. Ito medyo nababanggit ko na to sa church eh. Sabi nga fewer than half of all adults can name the four gospels. Iilan lang daw yung nakakapagpangalan sa four gospels, di ba? And many professing Christians cannot identify more than two or three of the disciples. Dahil nga hindi sila nagbabasa ng Bible, marami daw po hindi mapangalanan, hindi kilala yung mga disciple. And sabi 60% daw ng mga Amerikano cannot name even five of the Ten Commandments. Pag kayo po ang tinanong, ano-ano ang mga Ten Commandments? Ano-ano po yung mga 10 utos ng Diyos? Masasagot nyo kaya? Yan, kahit kalahati daw. Sabi nga, 82% of Americans believe God helps those who help themselves is a Bible verse. 'Di ba? At yun pa, 82% sa kanila, ang akala, 'di ba, ay verse daw yung God helps those who help themselves. Yan, dahil Bible illiterate po, hindi nila alam na hindi po pala verse yun. 'Di ba? And sabi nga, 82% of sabi, 12% of adults believe that Joan of Arc was Noah's wife. Ayan. So, akala nila asawa ni Noah, yung Joan, 'di ba, of Arc. Ayan. Tapos sabi naman, a survey of graduating high school seniors revealed that over 50% thought that Sodom and Gomorrah were husband and wife. So, akala nila mag-asawa si Sodom at Gomorrah, di ba? Ganyan po sila ka-illiterate, di ba? And sabi nga, a considerable number of respondents to the one poll indicated that the Sermon on the Mount was preached by Billy Graham. So, ganyan katindi
yung biblical illiteracy sa Amerika. Pero pagdating sa Pilipinas, di ba? Gaano po kaya tayo ka-inform? Gaano po kaya tayo kaalam sa Bible? Kaya nga po ito ang topic po natin para nang sa gayon, ma-challenge po tayo na malaman po at mabasa ang Bible. And sabi nga ni George Barna, increasingly, America is biblically illiterate. Diba? Isipin niyo pong maigi yun, na biblically illiterate daw po ang Amerika. That's the reason why hindi ka na magtataka kung bakit ngayon si Donald Trump, binabalik talaga niya yung righteousness sa Amerika. Kasi parang feeling niya talaga, 'di ba, sa part niya, ang Amerika kailangan talagang ituwid. 'Di ba? Kaya tayo nakikituwa tayo ngayon kasi nga 'di ba sa Amerika, binabalik ni Donald Trump yung mga talagang moral standards, 'di ba? Yung talagang pang-Christian na way kasi ano naman talaga sila, originally Christian nation sila eh, 'di ba? Pero sa atin, syempre sa atin ngayon, 'di ba, kinakailangan ibalik din po natin yung mga sarili natin sa Panginoon, 'di ba? And yun nga, for example, si Donald Trump ngayon, 'di ba, sinasabi niya na sa termino niya, ibabalik niya, 'di ba, yung male and female lang ang gender daw, 'di ba, sa Amerika, 'di ba? Tapos yun nga, yung Bible ilalagay ulit sa mga schools, pwede na ulit mag-pray sa mga campuses, 'di ba? Pwede na mag-campus ministers. Tapos yun nga, hindi lang sila magbabatian ng happy holidays, kundi ibabalik yung batian ng Merry Christmas, 'di ba? Nakakatuwa kapag may mga ganong politiko, 'di ba, namumuno sa bansa na ibabalik talaga isa katuwiran yung bansa, 'di ba? So, ganon kasi ang nangyayari dahil biblically illiterate. And sabi nga, isa daw yung poison, yung biblical illiteracy or yung hindi pagkaalam sa Bible, 'di ba, ay isang poison wreaking havoc in the lives of individuals, in our churches, and in our communities. Actually, maraming epekto to. Kapag ang hindi natin alam yung Bible, wala tayong alam sa Bible, naapektuhan nito ang mga individual na buhay, ang churches, tsaka communities. Kaya parang for just a moment, yan, makinig lang kayong maigi, kasi dito natin iisa-isahin ano nga bang nagiging epekto kapag hindi nalalaman ng tao ang Bible. Yan. So unahin natin, ano ba yung poison of biblical illiteracy? Kasi 'di ba ano ibig sabihin ng poison? Lason, 'di ba? So ang biblical illiteracy para siyang lason na kapag siya ay ano, 'di ba? Kumbaga parang kumalat, wala hindi mamamatay ang lahat, 'di ba? Mamamatay ang isang individual. Kaya naman sana po I pray 'di ba na hindi tayo maging biktima nito o hindi tayo maging isa dito, 'di ba, sa mga biblical illiterate. Hangga't maaari, 'di ba, talagang basahin natin yung Bible natin at aralin. Kaya nga tayo may online Bible study, 'di ba, for us to grow, 'di ba, in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ayan. So ano ba yung the poison of biblical illiteracy? Una daw, itong biblical illiteracy, meron siyang effect sa individual, sa bawat isa. Kunwari, hindi alam ng isang tao ang Bible, ano yung nangyayari sa kanya? Ano yung epekto sa kanya? Una, God's people have always been destroyed by lack of knowledge. Yan, mababasa niyo yan sa Hosea, 'di ba? 4:1 at saka 6, 'di ba? Na alam naman natin na ang mga tao, ang mga Israelita nung time na 'yon, 'di ba? Nade-destroy sila dahil sa walang kaalaman, 'di ba? So halimbawa, kapag hindi alam ng tao ang Bible, anong nangyayari? Nade-destroy siya. Nasisira buhay niya, 'di ba? Hindi niya malaman kung anong dapat gawin, 'di ba? Kaya ang ending, wala, sinisira niya lang ang buhay niya na kumbaga na nagiging wretch siya, 'di ba? And pangalawa naman, sabi, where there is lack of God's word, the people faint. And kapag wala kasing alam sa salita ng Diyos, ang isang tao nagfe-faint, 'di ba? Ang mga tao. Sabi nga, in ignorance they make the wrong choices. Ilan kaya sa mga tao na dahil hindi nila alam yung Bible, nagkakaroon sila ng mga wrong choices, 'di ba? Ng mga maling pagpili, 'di ba? Maling pagpili sa ganito, sa ganyan, 'di ba? Sa relationship, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, 'di ba? And letter B, when they stumble, they do not know where to turn. At yun pa, kapag naman hindi nila alam din ang Bible, kapag sila ay na-stumble, hindi na nila alam kung ano yung gagawin, 'di ba? So, yan ang nagiging epekto sa individual kapag hindi alam
ang salita ng Diyos. Kaya hangga't maaari, di ba, bawat isa po sa atin, mag-aral po tayo ng Bible. And sabi nga, without a knowledge of God's Word, a person has, letter A, no real direction or guidance in life. Di ba? Kasi sabi naman talaga sa Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Di ba? So kapag alam natin ang Word of God, nagkakaroon tayo ng direksyon at gabay sa buhay. Pero kapag hindi, ayan, pawala-wala, walang direksyon, di ba? And pangalawa, no true joy or peace in life. Walang kumbaga parang pagalakan at kapayapaan sa buhay. Medyo alam nyo, tawag doon, ah, kasi ko, parang, yung parang, na ang kasalanan ko rin naman kasi, tumitingin ako ng My Day, na kumbaga parang kapag nga naisip ko kasi may mga kabataan ngayon, 'di ba, na dahil nga hindi sila malalim sa Bible, yung parang ang bilis mag-sway ng emotion nila, ng mga puso nila. Yung for example, yung kunwari may hindi lang sila kaayos sa mga kaibigan, sa karelasyon, ka-churchmate, sa eskwelahan, parang naliligalig sila. Anong nangyayari? Nawawalan sila ng direksyon. Pero yun nga, kailangan maibalik ulit ang bawat isa sa pagbabasa, malalim na pagbabasa ng Bible, nang sa gayon, malaman talaga ng bawat isa yung direksyon na tatahakin. 'Di ba? Yung gabay, hindi yung kumbaga parang nagti-TikTok na ulit, 'di ba? Yung parang na lang ng ganito, sumasayaw na agad ng kung ano-ano, 'di ba? So kailangan maibalik ulit sa kalaliman, 'di ba? Yung mga tao sa salita ng Diyos nang sa gayon magkaroon talaga ng direksyon. Pero ako, I'm very talaga thankful sa mga kabataan natin, 'di ba? At kahit sa mga adult naman, tsaka sa mga YA na lumalalim talaga because of reading the Bible and studying the Bible. And I praise God for them, 'di ba? Kasi meron naman talaga. Lang ako, parang bothered lang ako dun sa mga parang ang bababaw ng foundation kasi kumbaga hindi mo alam kailan sila mawawala, kailan sila shaken, 'di ba? Kumbaga kailan sila bigla-bigla na lang kumbaga tatalikod, 'di ba? Kaya nga ang pinaka greatest apostasy is yung mawala ka sa prayer at hindi ka na mag-aral ng Bible. Kasi kapag nawala ka sa prayer tapos hindi ka nag-aral ng Bible, ayan, kakayanin mo ng mag-backslide, kakayanin mo ng kalimutan ang Diyos at kakayanin mo na siyang kumbaga itanggi, 'di ba? Pero yung mga tao na sinasaliksik ang salita ng Diyos, na encounter nila si Jesus, 'di ba? Nagiging matibay sila sa Panginoon. Pero I want to encourage those people na nagpapakatibay po kay Lord, 'di ba? Pagdating ng araw, when we see him face to face, yun talaga ang may mga reward. Kasi ang pinaka sasabihin ng Panginoon pa rin sa dulo, 'di ba? Well done, good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. Makinig kayong maigi sa sinasabi ko kasi ito ay galing sa pastor na nagpastor na ng 10 years at naging Christian na ng 17 years, na wala akong nakitang matibay na Kristiyano na tamad sa Bible. 'Di ba? Tamad magbasa ng Bible o kaya naman inaayawan ang Bible. Ang lahat ng mga nag-aaral ng Bible, lahat ng mga nagbababad sa Bible, nagiging matibay. Hanggang dumating ang Panginoon, sure na sure yan. Hindi ka kakabahan kung kung aalis ba o magi-stay ba. 'Di ba? Ano man ang nangyayari sa kaibigan, sa pamilya, sa church, andyan 'yan. Hindi natitinag 'yan. Hindi 'yan nagiging worldly, hindi 'yan sumasayaw ng kung ano-ano, hindi 'yan pumipili basta-basta ng mga worldling kaibigan, hindi nag-iinom, hindi 'di ba, naglalasing, hindi niya sinisira buhay niya. Kasi para sa kanya, si Jesus ang pinaka magandang nangyari sa buhay niya, 'di ba? Kaya 'yun yung pinaka sinasabi dito na kapag alam mo yung salita ng Diyos, you have direction, you have guidance, hindi ka nasa-sway ng feelings mo, hindi ka nasa-sway ng nangyayari sa paligid mo. Amen? At church, guys, 'di ba? The world right now is under the shaking. 'Di ba? Niyayanig na talaga ang pananampalataya ng mga tao ngayon. Ngayon, ang sikreto, papanong hindi ka mayanig? 'Di ba? Through the Bible, through
the Word of God. Gawin mong firm foundation ang Panginoon. Hindi ka matitinag, di ba? And ako, sinabi na namin yan, kaming mag-asawa, di ba? Kaming, kumbaga dahil nagpapastor kami, though none go with me, but still I follow. Di ba? Yan ang mga prinsipyo namin. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Kaya, ano man yung nakikita mo sa paligid, man yung nakikita mo sa mundo, ano man yung nakikita mo sa mga post ng mga tao, sa mga Facebook, di ba? Kumbaga, it doesn't shake you. Kasi bakit? Firm ka sa salita ng Diyos. Amen? So, ayan ang effect sa individual. Kaya, how many lives are being destroyed? How many people are stumbling through life because they do not have the light of God's Word guiding them? Diba? Ilang tao kaya ang nasisira ang buhay dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. Pero alam nyo honestly, lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon, at the end of the day, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. 'Di ba? Na hindi tayo na-inform. Kasi each and every one of us na naniniwala po ako, magkakaroon po tayo ng pagkakataon na marinig ang Word of God, pagkakataon na pag-aralan 'to. Alam niyo po mga kapatid, nung panahon ng mga God's General, mahirap talagang magkaroon ng Bible. Pag nagka-Bible ka, jackpot na. Kasi dati, para magkaroon ka ng Bible, dapat ibuwis mo buhay mo. 'Di ba? Dapat kumbaga mapera ka, 'di ba? Dapat didiskartehan mo talaga. Pero ngayon sa panahon natin, lahat na, 'di ba? Free na ang Bible, pinapamigay sa school, pinapamigay sa mga sa munisipyo, sa kumpanya, pinapamigay 'yan. 'Di ba? Meron na tayong Bible sa cellphone. May Bible tayo, 'di ba? Anong tawag doon? May Bible tayo sa cellphone, may Bible tayo sa audio Bible, di ba? Kaya dito sinasabi, di ba, na hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka nagkaroon ng pagkaalam sa Bible. Alam na alam mo, di ba, na pwede mong basahin yung Bible. Kaya pagharap natin sa Panginoon, pagsusulitin natin yan. Di ba? Kung pag hindi natin inaral, pag hindi natin binasa. Kaya let's go back to the Bible. Okay? Kaya sunod naman, yung The Poison of Biblical Literacy, meron din siyang effect sa churches. Alam niyo ba yun? Na kapag walang alam sa Bible, ang mga tao, may effect din yan sa churches, lalo na sa mga tao sa church. Una, churches languish for lack of teachers. Sabi, teachers are few for lack of knowledge. Hebrews 5:12. 'Di ba? Na sinasabi nga ng verse na yun na dapat tagapagturo na kayo. Pero dahil ang bababaw nyo, 'di ba? Binibigyan ko patuloy kayo ng mga basic, 'di ba? Kaya tayo, kahit sa mga church people out there, lahat ng mga nakakapakinig sa atin, at kung kayo ay taong church na, you need to study the Word of God. Kasi alam nyo, darating talaga yung time. Ako, alam na alam ko yon, and prayer ko yon, tapos longing ko yon. 'Di ba? Na sa mga susunod na araw, panahon at taon, hindi tayo mananatiling tayo lang yung tinuturuan. Kundi dapat tayo magturo na rin tayo. 'Di ba? Hindi kumbaga porket Christian ka, lagi na lang spoon feeding si pastor sa'yo. Kasi in your very own life, kinakailangan mag-aral ka rin ng Bible, 'di ba? Pagdating ba ng araw, for example, kay Isaiah, 'di ba ngayon si Isaiah nakakatuwa talaga na pakainin, subuan, 'di ba? Kasi baby eh. Pero kapag si Isaiah ba 20 years old na, 'di ba? Ang saya pa rin bang subuan 'yan, 'di ba, Sai? 'Di ba? Kasi medyo magtataka na si Sai noon, 'di ba? Talaga namang sa sermonan niya na si Isaiah noon, 'di ba? Aba, ang laki-laki mo na, ako pa rin nagpapakain sa 'di ba? So dapat tayo, alam nyo, ganun din po tayo, 'di ba? Na darating yung time, kayo yung pinapakain ngayon, 'di ba? Kayo yung tinuturuan, pero darating yung time, kayo naman yung magtuturo sa iba. Magiging tagapagturo kayo, 'di ba? Ano sabi ni Sai, tinuruan lang noon. Ano sabi? Hindi ko na nakita. biglang nawala. Yan. Ano sabi? Tinuruan lang noon at ngayon nagtuturo na. Amen, 'di ba? So, ganun kasi ang dapat na mangyari, 'di ba? Na kaya nga alam nyo, for example, sa mga humahayo, 'di ba, sa mga nasa-send out, ako talaga mas maganda sa akin yung humayo ang isang individual. Tsaka
ma-send out, 'di ba? Kung yun nga, pero yun karapat-dapat talaga dapat na ma-send out, tsaka mag-mission. Kasi kung halimbawang ikaw pastor, mamimili ka, eh. 'Di ba? Kung halimbawa itong tao na 'to, ano mas gusto mo, yung tumalikod na lang nang nawala na lang bigla o yung na-send out, 'di ba, na gagamitin ng Panginoon. Kaya yun po yung, sinasabi dito na huwag tayong manatiling tayo lang ang tinuturuan, kundi dapat magturo na rin tayo. Amen? Prayer namin yan na dumami yung pastor, dumami yung mga evangelist, dumami yung mga Bible study leader, kids church teacher, dumami yung mga visitation, di ba? And alam nyo, kung halimbawang i-challenge nga din natin sarili natin, di ba? Si Catherine Coleman noon, tanging salvation lang yung nalaman niya. 'Di ba? Kada revival na ina-attenan niya, revival na nag-i-speak siya, salvation lang ng salvation yung tinuturo niya, wala siyang ibang alam. Pero nagpapagamit siya sa Panginoon, 'di ba? And dapat ganoon din tayo. Kung ano yung pinapasa sa atin, dapat ipasa lang din natin sa iba. Ako kasi natuwa lang din kasi ko noon sa yung remark sa akin ni Ate Beck. Kasi ako nga, nung winantuan niya ako, nag-one-to-one na rin ako ng iba. Tapos meron kasing doon, parang pagkakataon na habang nagwa-one-to-one ako, pinanood niya ako. Tapos parang ang comment niya sa akin, ang galing mo mag-copy-paste yung kopyang-kopya. Parang ako naman, syempre, para sa akin, nung una, akala ko, inaano ko ni ate yung parang yung iniinsulto, kaya naman parang tinutokso. Yung pala, parang niya yun, compliment niya yun sa akin na buti nga nakopya mo eh. 'Di ba? Kaya you are able, 'di ba? Kumbaga naging able tuloy ako na magturo din sa iba, 'di ba? Kasi kung ano lang din naman yung tinuro sa akin, kokopyahin ko lang, ituturo ko lang din sa iba. Tas dumami tuloy yung mga nagtuturo din, 'di ba? So ganun lang din yung gawin natin, 'di ba? At magugulat tayo, marami nang magtuturo din, 'di ba, sa church. Kaya naman tapos ano pa, churches are led astray by false teachers and false doctrine, for how can the ignorant know what is false? Kasi oo nga naman, kapag hindi kasi alam ang Bible, biblical illiterate, anong magiging epekto sa church? 'Di ba? Kapag may mga dumating tapos nagturo ng false teaching, halalagot na. 'Di ba? Mai-sway na, maliled astray na. Kaya dapat, 'di ba? Kaya nga tayo send the light, yun talaga ang inaano natin, inaano natin, 'di ba? Hindi naman sa pinagmamalaki kundi parang alam niyo yun, ito yung talagang pinapanghawakan natin na dapat nasa right doctrine pa rin tayo, hindi tayo maliligaw, 'di ba? Hindi tayo matuturuan ng kung sino-sinong religion. Kasi 'di ba kagaya nga ng lagi kong gino-joke sa preaching. Halimbawa, may nagturo diyan, o ngayon na 5 ang Diyos, 'di ba? Sino man sa inyo ang hindi nakapag-aral ng Bible, maniniwala agad, ay oo nga, 5 nga ang Diyos. May Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Diyos Ina, tsaka Apo Diyos. 'Di ba? Kung ikaw hindi mo alam ang Bible, ay oo nga, 'di ba? Pero kapag alam mo yung Bible, kahit sinong magturo sa 'di ba? Kahit mali, okay, hindi ka mai-sway, hindi ka maliligaw. Kaya mga kapatid, yung mga church people diyan na nakikinig, aral po tayo ng Bible nang sa gayon mas lalo tayong tumibay, 'di ba? And at the same time, dumami pa po yung mga pwedeng magturo at dumami pa yung mga tuturuan. Kaya sabi nga, oh, how many churches are dying on the vine or into wholesale apostasy because their members cannot discern between truth and error. Kaya nga, at ito ang prayer natin, 'di ba, sa bawat isa na lumalim. 'Di ba? Kasi alam niyo po ngayon, marami na talagang kakumpetensya ang Bible. Andiyan ang TikTok, andiyan ang Facebook, andiyan ang social media. Kung ang mga kabataan ay tutok diyan, madi-disciple sila niyan, 'di ba? Pero we need to go back sa Bible kasi yung Bible ang makakapagpabago ng buhay. Hindi magbabago ng buhay yung note lang na nababasa mo o yung quotation lang sa Instagram. Ang magbabago ng buhay, yung salita ng Diyos talaga. 'Di ba? Kaya sabi nga ng kanta, 'di ba? Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. 'Di ba? So kung gusto niyo maging masaya, babad sa salita ng Diyos. Tsaka isa pa 'yan, alam niyo bakit may mga Kristiyanong boring? Kasi hindi na nila dinidiscover, 'di ba, yung salita ng Diyos. Alam niyo pag kunwari pinag-aralan niyo yung mga humuhukay ng ginto,
'di ba? Yung mga nagdi-discover ng perlas, madi-discover nyo rin yung sinasabi ng Panginoon na siya para siyang hidden treasure, 'di ba? Yung hidden gem na kapag sinaliksik mo ang Panginoon, ni-research mo siya, 'di ba? Hinanap mo siya, magugulat ka kada hanap mo sa kanya, ang dami mong mahahanap pa, ang dami mong mahahanap na yaman. Tapos magko-conclude ka na ang ganda-ganda niya. Kaya hindi mo talaga siya ipagpapalit kahit kailan, 'di ba? Kaya naman sa lahat ng mga alam mo piling mo lupaypay ang Kristiyanong mong buhay, ano siguro kasi kokonti ka lang magbasa. Pero 'di ba, ngayon I challenge you, pag-aralan mo pa ang salita ng Diyos. Bumili ka ng study Bible, bumili ka ng devotional, 'di ba? Makinig ka ng mga preaching, 'di ba? And kumbaga you never know paano kang i-enrich ng Panginoon, 'di ba? So I challenge you, pag-aralan pa natin ang Biblia. And sunod, its effect on communities. Alam nyo, yung poison ng biblical illiteracy, may epekto din, lalong-lalo na sa community. At sila yung nakakatakot kasi yung iba sa kanila o marami sa kanila, hindi talaga nagbabasa ng Bible. Kaya ito po yung epekto. Una, our standards of morality are skewed, where good is evil and evil is good. Kaya sabi sa Isaiah 5:20, di ba? Sabi diyan, kawawa kayo, kayong mga tumatawag sa mga mabubuti na masasama at yung mga masasama, ginagawa niyong mabuti. And yan na yung nakikita natin ngayon, 'di ba? Ngayong panahon, 'di ba? Natin ngayon. Kaya malapit na talagang dumating ang Panginoon kasi yung mga abomination ginagawang legal, 'di ba? Kasi yan ang technique ng demonyo eh para gumanda yung kasalanan, gawin nating legal, 'di ba? Gawin nating legal yung abortion, gawin nating legal yung divorce, gawin nating legal yung premarital sex, gawin nating legal yung mga LGBT na yan. 'Di ba? Kaya anong nangyayari ngayon na nako-corrupt na talaga yung morality kasi hindi alam ang Bible. Kaya 'di ba noon, yung nung nangangampanya si Pacquiao, 'di ba ang gusto niya sana ma-inform lahat, 'di ba, ng senador, lahat ng senador ng Bible. 'Yun ang gusto niya, propaganda niya 'yon, 'di ba? Pero yun nga, kumbaga kasi dapat talaga kahit ang mga senador, kahit ang mga mambabatas, alam ang salita ng Diyos. Sabi diyan, no, pinapatay natin ang mga inosente sa pamamagitan ng abortion, 'di ba? Ini-spare natin yung guilty. Bakit? Kasi walang punishment na pinapataw. Nire-rewardan natin yung mga masasama, yung wicked, di ba? Sino-sino yung mga yon? Yung movie stars, entertainers. Napaisip nga ako dyan nung nabasa ko yan. Oo nga, no? Halimbawa, may isang, kumbaga parang actress o actor. Yun talagang, kumbaga sa movie, siya, naghubad siya, tapos, kumbaga, kung ano-anong mga wickedness ginawa niya, nagmura siya. Tapos yung parang umarte siya na ganito, sa ganyan. Tapos, parang ang ending, ina-awardan siya nung 'di ba, nung mga kunwari MMFF, Golden Globe Awards, 'di ba? Samantalang ang sama nung ginawa, yung minura ang Diyos sa movie, sabay aawardan. Ganyan na po ka-wicked, 'di ba, ang generation natin ngayon because of biblical illiteracy, 'di ba? Depriving the good, 'di ba? Yung teachers, etc. 'Di ba, yung mga dapat gawa ng mabuti, hindi ginagawa ng mabuti. And sabi, divorce is made adultery, look upon lightly, fornication, an affair, a relationship, homosexuality, an alternative lifestyle, di ba? Kumaga pinapababaw yung mga term. Kaya iyan ang nangyayari sa community dahil hindi alam ang Bible. Ano pa? The effect of such things destroy our families and communities. Kaya nga sa lahat ng mga nakakapakinig po nito, mag-aral po tayo ng Bible. Nang sa gayon, hindi po maapektuhan ang ating pamilya sa halip, 'di ba? Tayo po ay mas lalong maging malapit kay Lord. Sabi nga yung evil, yung pornography, promiscuity is allowed to spread in the name of freedom, ripping families apart. Isipin niyo maigi, ilan ang pamilyang sinira, 'di ba, ng pornography, 'di ba? And sabi, children are deprived the kind of parenting that is their God-given right. Okay, hindi na bibigyan ng tamang parenting ang mga bata. Sabi, leading to juvenile delinquency and greater evils. Kaya maraming mga nasa kulungan,
dahil hindi nila alam ang Bible. Kaya nga, praise God sa mga, di ba, nagkakaroon ng mga prison ministry. Kasi parang hanggat maaari, kahit yung mga nasa prison talaga, kailangan pa rin nila ang Panginoon, di ba? Kaya lang naman sila napunta doon kasi hindi nila alam yung Bible, di ba? Walang nagtuturo sa kanila. Kaya maganda, habang bata pa lang, 'di ba, tinetrain na. Kaya nga sa church, 'di ba, lahat ng edad nandiyan. Yung kids church, yung teens, yung youth, yung YA, yung adult, 'di ba? Lahat sila may paglalagyan. Lahat sila merong Sunday school, 'di ba? Kasi lahat ng mga edad kailangan nai-inform ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, ma-inform din tayo ano ba ang standard ng Diyos? Ano ba ang gusto niya? Ano ba ang ayaw niya? 'Di ba? Nang sa gayon, naiiwasan natin lahat ng mga wickedness, lahat ng kasalanan na yan. Amen? And sabi nga, consider how the moral fabric of our nation and others in the world is becoming unraveled when everyone does what is right in his own eyes. Alam niyo, ang isa rin sa kinakatakot ko, yan nga, yung Judges 21:25, na dumating tayo sa panahon na gagawin ng tao kung ano lang ang tama sa paningin niya. 'Di ba? Kaya we need to inform people na hindi yan ang pamantayan kung ano lang yung tama sa iyo. 'Di ba? Ang pamantayan ay ang salita ng Diyos. Kaya kanina nga lang fresh na fresh yung pinag-uusapan namin ni Ate Mer, ni Pastora Mer, na dapat tayong mga Kristiyano, hindi na tayo mahiya na ihayag yung salita ng Diyos. Hindi natin ikahiya yung Bible. Kasi yung mga tao ngayon, nawawalan na sila ng hiya, di ba, sa kasalanan. Pag kung sino pa yung gumagawa ng kasalanan, siya pa ang makapal ang mukha, siya pa ang makapal ang face, di ba? Siya pa yung magpapakita na wala siyang repentance, wala siyang remorse. Kaya tayo naman na nakakaalam ng Bible, we need to preach it. We need to study it, we need to read it, we need to share it, 'di ba? Nang sa gayon, maipakita sa mundo ito ang standard ng Diyos. Ito ang totoo, ito ang katotohanan, ito ang salita ng Diyos. Ito yung sundin natin, 'di ba? Hindi yung sinabi ni ganto, sinabi ni ganyan, 'di ba? Kaya yun po yung dapat nating kumbaga alalahanin. Tsaka naalala nyo nung sa Judges din, dumating din yung time na naging masama rin sila kasi wala nang nag-i-inform ng salita ng Diyos. Walang nagli-lead, 'di ba? Walang mga sumusunod, 'di ba? Kaya dapat po tayo, hindi tayo nag-give up, hindi tayo sumusuko sa pag-share ng word of God, sa pagtuturo nito, 'di ba? Kung sino yung may alam, talagang ituro natin. 'Di ba? Kanina andito si Pastor JM, nagkukuwento siya tungkol doon sa seminar na inatenan nila. Tapos yung mga speaker daw, yung mga doktor. And isinawalat nila yung mga plano, 'di ba, ng ibang mga doktor na yun nga yung vaccine daw na later on may mga epekto daw talaga yan sa katawan. Yung COVID daw talagang plano daw yan. At alam niyo marami pa daw plano, 'di ba, ang mga nasa mundo regarding sa yung sa mga pagpatay sa mga tao, pagbabawas ng populasyon. And yun nga, ang conclusion ko pa rin dito, yung sinabi ko noon sa Magdaong, 'di ba, way back 2020, na pag alam mo ang Bible, 'di ba, lamang ang may alam. Pag alam mo ang Bible, alam mo yung mga prophecy, alam mo yung mga mangyayari sa mundo, alam mo yung mangyayari in the future. Kaya hindi ka kakabahan, alam mo yung gagawin mo. Kaya dapat po, pag-aralan natin ang Bible. Okay? And sabi, the poison of biblical illiteracy has infected and sickened our people, our churches, and our communities. Diba? O ngayon, is there an antidote to this poison? Yan. Meron bang gamot sa poison na to? Meron bang solusyon sa poison nito? Meron po. Ayan, yan ang magandang balita. May gamot sa poison ng biblical illiteracy. So ito, alamin natin, ano yung gamot sa poison ng biblical illiteracy? Number one, daily devotional Bible reading in private. Gusto natin matanggal sa buhay natin yung biblical illiteracy, yung biblical ignorance. Kailangan po magkaroon tayo ng daily devotional Bible reading sa sarili natin. 'Di ba? For example, si Risa, kailangan may sarili siyang pag-aaral ng Bible. Si Jess, may sarili siya. Si Althea, may sarili siya. Okay? Hindi bukod pa itong online Bible study. Kailangan
bawat isa sa atin may sarili. Okay? Mag-heart nga dyan ang mga may Bible na. Mag-heart ang mga may Bible. Ayan. So ngayon, kung may Bible na kayo, 'di ba? You need to study it in your personal devotion. Okay? Kasi kung hindi, wala. Kumbaga tuwing linggo ka lang kakausapin ni Lord, ganun ba 'yon? Tuwing lang, Wednesday lang. Dapat araw-araw kinakausap tayo ni Lord. Okay? And sabi nga dyan, no, the truly blessed person feeds upon the word of God daily. Diba? Mababasa niyo yan sa Psalm 1, 1 to 3, Psalm 119, verses 97 to 98. Ang totoong pinagpala yung nagbabasa ng salita ng Diyos, kumakain ng salita ng Diyos araw-araw, daily yan. Diba? And sabi ng Psalm 1 to 3, diba, anong magiging kagaya niya? Pag nagbabasa siya ng Bible, magiging kagaya siya ng puno, diba, na matibay, nagbubunga sa kapanahunan. Kaya ganun din kayo. Every time you read the Bible, every time you study the Bible, magiging puno kayong matibay. 'Di ba? Maging matibay kayo sa buhay, 'di ba? At mamumunga kayo sa kapanahunan. And sabi nga, a systematic practice of prayerful Bible reading as part of daily devotional, number 1, will bring a person closer to God. 'Di ba? Pag nagbabasa ka ng Bible, magiging close ka kay Lord lalo. Diba? Sunod, will gradually increase one's understanding of the Word of God. Yung pang-unawa mo, lalawak, mag-i-increase, diba? Will offer strength, comfort, and hope that the only scriptures provide. Kapag nagbabasa ka ng Bible, lalakas ka, mako-comfort ka, magkakaroon ka ng pag-asa sa buhay. Diba? Kasi nga, ang Bible ay panay positive. Ang Bible, punong-puno siya ng mga pangako galing sa Diyos. Kaya you have no choice but to be strengthened, di ba? But to be comforted at maging puno ng pag-asa. Kaya nga, di ba, kagaya ng sinabi ko kahapon sa inyo, yung 1 week o yung 1 month na down, ibig sabihin lang yan, 1 week o kaya 1 month siya na hindi nagbabasa ng Bible. Pero every time, kung everyday ka nagbabasa ng Bible, lagi kang filled with hope. May mga negative man yung mga tao na sinasabi sa'yo, hindi ka nila kayang i-down. 'Di ba? Kasi bakit? Ang Word of God ang nag-e-encourage sa'yo. Kaya sabi nga, may tanong dito, are you willing to do your part every day in stamping out biblical illiteracy? Kasi kami, pastor kami, oo, tuturuan namin kayo. Pero ikaw, 'di ba, bilang individual, are you willing to do your part? 'Di ba? Dapat oo. Magbasa ka ng Bible. Amen? O, isang heart ulit kung magbabasa ka na ng Bible. Pangalawa, frequent in-depth Bible study with others. Paano daw natin solusyonan ang biblical illiteracy? Dapat dalasan natin yung in-depth. Pag sinabing in-depth, malalim talaga na pag-aaral ng Bible with others. Diba? Kaya naman, sabi dyan, the faithful Christian realizes the value of mutual edification. Kaya diba sabi yan sa Hebrews 10:24 to 25, yung mga gawain natin, wag nating aabsentan. Diba? Wag nating gayahin yung iba. Kung sila uma-absent sila, kung sila pinagliliban nila yung gawain, ikaw maging matibay ka sa gawain. Talagang kung prayer meeting yan. Kung Sunday service yan. Wala kang ipagpapalit. 'Di ba? Hindi mo yan ipagpapalit sa swimming, sa barkada night, sa barkada day. Hindi mo yan ipagpapalit sa kung saan. Kasi napakahalaga sa iyo ang kumain ng salita ng Diyos. 'Di ba? Tsaka mahalaga rin po kasi may nagpapaliwanag. Kasi minsan din daw tayo, may mga sarili tayong paliwanag, 'di ba? Pero mas maganda merong may tagapagpaliwanag sa iyo na mas matagal na, nag-aral talaga ng Bible. Kasi minsan baka mamaya wrong yung interpretation mo, 'di ba? And sabi nga, churches often provide the opportunity for Christians to study together. Kaya naman kung may opportunity silang pinoprovide, sabayan natin, 'di ba? Attendan natin. 'Di ba? Kaya nga praise God, palakpakan natin si Lord, 'di ba, sa mga buhay ng mga nag-OOBS, 'di ba? Yung mga uma-attend na mga kasi sabi in their Bible classes on the Lord's Day, during the week and in their homes, 'di ba? Tayo ang dami nating gawain. Meron tayong fellowship, Bible study, prayer meeting, Sunday service, may mga Sunday school tayo. Ino-offer natin lahat ng 'yan. 'Di ba? Ang kailangan nyo lang i-grab ng i-grab 'yan, kunin ng kunin 'yan. 'Di ba? For example ba,
Kunwari dito si Mayor, dumating si Mayor sa inyo, nagbigay ng pagkain, nagbigay ng ayuda, 'di ba? Nagbigay ng ano, yung parang kumbaga eat all you can. Ikaw ba hindi mo ba igagrab pa 'yon? Huy, pera. Huy, pagkain, 'di ba? Igagrab mo 'yon. Ganon din sa salita ng Diyos. Hanggat nandyan pa, hanggat may panahon pa, 'di ba? Call on the Lord while He may be found. Habang may pagkakataon pa tayo, i-grab natin. Sabi nga, where they can be benefit from the knowledge of other Bible students. And alam nyo, sino magbe-benefit pag nag-aaral ng Bible? Walang iba kundi ikaw. Amen? Kasi ikaw, magiging better student ka, magiging better spouse, magiging better mother, better father, magiging better citizen of the Philippines, 'di ba? Of the kingdom of God. Kada nag-aaral ka ng Bible, you become better and better. Alam niyo ang Bible ang pinakamataas sa anumang libro sa buong mundo. Oo, pwede kang basa ng mga self-help, self-improvement na books, pero walang makakatalo sa Bible. Amen? And kaya sabi, are you willing to participate in such activities to stamp out biblical illiteracy? Kaya kung gusto mo, willing ka umattend ng mga gawain, o mag-heart-heart ka ulit. Ayan. So by faith, ayan, ano natin yun? Act of faith yan. Okay, sunod naman. Antidote to biblical illiteracy. Paano pa natin susolusyonan yung pagkawalan ng kaalaman sa Bible? Sabi dyan, parents accepting their God-given responsibility. Kaya lahat po ng mga magulang dyan, makinig po kayo maigi. Ipahiram sa akin ang tenga, makinig po kayo maigi. Yan, tigil niyo muna ginagawa niyo. Sabi dyan, no, God gave the responsibility of spiritual training to the parents. Hindi po kayo makapaniwala, no? Pero mababasa niyo yan sa Deuteronomy 6, verse 6 to 7. Tsaka Ephesians 6:4. Alam niyo po, for your information, tsaka honestly ha, sa lahat po ng mga magulang po dito, bago po binigay sa pastor yan, sa mga teacher, yung responsibility to teach the Word of God, sa mga magulang muna, inuutos ng Panginoon. Sa Deuteronomy 6, verse 6 to 7. Kaya kung ikaw ay parent na, kung ikaw ay magulang na, yan, responsibility mo na turuan ang anak mo ng salita ng Diyos. Amen? 'Di ba? Kung halimbawa meron tayong kasabihan na kung may unang magtuturo sa mga anak natin ng magandang asal, ng mabuting ugali, tayo po 'yun. Sa atin dapat nakikita. 'Di ba? Huwag natin iasa sa pastor, sa teacher, 'di ba? Kasi ang mga magulang muna ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Sunod naman, sabi church may provide assistance with their children's classes. And yet, sabi, parents should not abdicate the responsibility to the church. Mga magulang, wag nyo daw pong iwan lang yung responsibility sa church. Kailangan po, sabi, parents should be very much involved in the teaching programs of any church. Diba? Kaya nga ako po, pangarap ko po yun na lahat involved. Anak, andyan, nagbabasa ng Bible. Tatay, andyan, nagbabasa ng Bible. Diba? Nanay, ganun din. Kaso ngayon, ang problema, ang anak, nagbabasa ng Bible. Ang tatay, andun sa kanto, naglalasing. Diba? Ang nanay, nandun sa kumare, nakikichismis. Diba? Kaya, we need to go back. Parents, you need to go back sa Bible po. Diba? Naalala ko yung nalimutan ko kung kanino ko pong narinig. Pero sabi, diba, yung mga kabataan ngayon, nag-iba na daw talaga sila. Yung mga youth ngayon, nag-iba na daw talaga ang mga ugali nila. Pero alam niyo po, sabi nung narinig kong yon, ang totoo, hindi yung generation ngayon ang nag-iba. Ang totoo, hindi yung mga kabataan ngayon ang nag-iba. Ang totoo, ang nag-iba yung style ng parenting. 'Di ba? Ang nag-iba talaga yung way ng mga magulang sa pagpapalaki. 'Di ba? Kaya minsan may mga bakit ganyan yung na yan, bata na yan? 'Di ba? Huwag mong sisihin yung pastor agad. 'Di ba? Bakit naggi-girlfriend yang bata na yan? Huwag mo akong sisihin. Pastor lang ako. 'Di ba? Hindi ko anak yan. 'Di ba? May magulang yan. 'Di ba? Kaya tayo po, kinakailangan po, parents, you need to study the Word of God. Nang sa gayon, you will be able to teach, 'di ba, your children the Word of God. Amen? Heart-heart nga dyan, mga parents.
Ayan. So, kung ikaw naman ay may parent, maki-heart ka na rin. Ayan. So, kaya sabi, are you willing to accept your parental duties to stamp out biblical illiteracy? 'Di ba? Kaya kung ikaw ay magulang na, yan, willing ka ba na gawin yung duty mo? 'Di ba? Pag dumating yung time, si Faith, lumaki na siya. Ang unang guro niya ng Bible, walang iba kundi si Risa, tsaka si Ison. O ganun din si Isaiah, paglaki niya at nakakaintindi na ng Bible yan, walang ibang teacher na una yan, kundi si Syra at saka si Adrian. Naintindihan? Yung mga anak po natin, ang unang turuan po natin ng salita ng Diyos. Amen? And last na lang, kami din, merong din kaming duty. Yan, paano na masusolusyonan ang biblical illiteracy? Sabi, preachers fulfilling their duty to the Word. Kaya po kami rin bilang mga pastor, so sa lahat ng mga pastor na nandito, mga guro ng Word of God, may duty rin tayo sa Panginoon. Sabi dyan, no, preachers are to give heed to the Word and to preach the Word. Diba? Sabi yan ng 1 Timothy 4:16, 2 Timothy 4:1-5. Ang sabi nga dyan, preach the Word, in and out of season. Ano ibig sabihin nun? Umaraw, umulan, preach the Word of God. Ituro mo pa rin. Nasa mood ka, wala sa mood, ituro mo pa rin. 'Di ba? May pera ka, wala, ituro mo pa rin. Ganun kasi ang sinasabi, 'di ba, ng salita ng Diyos. Preachers are to give heed to the word and to preach the word. Pangalawa, we should expect preachers to be men of the book. Kailangan ang mga preachers natin, ang mga pastor, maging men of the book sila. Ibig sabihin, wala silang ibang pinapangaral kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang opinion nila, hindi ang sariling prinsipyo, hindi ang mga makamundong filosofiya, kundi ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga dyan, preaching and teaching the Word of God, providing exposition of the Scriptures. Kaya nga po sa church natin, ganyan ang tinuturo natin. Pinapaliwanag natin, sinisiwalat natin. And ako naman po, masasabi ko po yan honestly, kami personally, wala po kaming tago sa lahat. 'Di ba? Tinuro namin lahat, demons, angels, fallen angels, Bible, spiritual warfare, tungkol sa love life, relationship, friendship, tungkol sa church, lahat tinuturo natin. Kumbaga parang nga tayong 'di ba, yung parang full gospel ba kung tawagin, kasi lahat ng aspeto ng Bible tinuturo po natin. 'Di ba? Wala tayong tinatago. And sabi nga po, not entertaining us with pop theology and pop psychology. Yan, ibig sabihin nun, yung nauuso, 'di ba, ng mga theology ngayon, yung mga pop psychology, yung mga kasabihan, kundi pure word of God. Amen? So, ang mga may responsibility, una, syempre, yun nga, ang dapat nating gawin para mawala yung biblical illiteracy, mag-devotion tayo ng sarili. Pangalawa, 'di ba, umattend tayo ng mga gawain para ma-involve tayo sa in-depth Bible study. Pangatlo, kinakailangan yung magulang turuan yung kanilang mga anak ng salita ng Diyos. At pang-apat, syempre, ang mga pastor, ang mga preacher, kailangan magturo ng salita ng Diyos. Walang sawa. 'Di ba? Ako ang natutunan ko kahit ulit-ulitin pa. 'Di ba? Kasi merong kapangyarihan sa paulit-ulit. Kaya minsan parang 'di ba, parang sa church din, ay, ba't ganun? Parang naturo na rin to ni pastor kasi there is power in repetition, 'di ba? Kung hindi ka nabago sa unang turo ng pagpapatawad, baka sa susunod mabago ka na. Kung hindi ka matuto, 'di ba, na magmahal sa kapwa sa unang turo, sa unang preach, baka sa pangalawa matuto ka na. Ganun 'yon. Ang mahalaga, huwag tayong 'di ba, sumuko sa pag-preach ng word of God. Kaya ang tanong dito, are you willing to require that preachers proclaim the word to stamp out biblical illiteracy? 'Di ba? So dapat approve tayo diyan, okay? So mag-heart nga po ang lahat ng mga nag-i-amen. Amen. Kaya ang prayer ko po sa bawat isa, sa lahat po ng nakikinig nito, nakakarinig ng boses natin, mawala, 'di ba? Ang lahat ng mga zero knowledge sa Bible. Nandyan na po ang Bible sa inyo. Meron kayong Bible. Hindi ko alam kung nasa tokador nyo, nasa bag nyo. Buklatin po natin. Pag-aralan po natin. Napakahalaga na maano natin. And ang iiwan ko po sa inyo, di ba, yung sabi nga, whom Jesus educates is educated. Whom, di ba, the Bible educates is educated. Pag alam mo ang Bible mo, grade 1 lang natapos mo, namatay pa teacher mo,
matalino ka, marunong ka, 'di ba? Kapag alam mo ang Bible, alam mo ang direksyon mo sa buhay, hindi ka ligaw. Pag alam mo ang Bible, kontento ka, masaya ka, 'di ba? At lagi mong naririnig ang Panginoon. Amen. Amen. Shall we pray? Yan, pray po tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, salamat po Panginoon sa pagkakataon po na ito, Panginoon.